Magandang araw sa lahat. Ito muli tayo. Kasi naipangako ko doon sa comment ko doon sa Facebook na gagawan ko ito ng video. Hindi ko na sana ito gagawan pero kapagsalita na kasi tayo doon para lamang maliwanagan ito. Tungkol pa rin ito sa saksi ni Jehovah, sa kanilang aral. Nga, ang post ko doon nga, yung mga saksing Jehovah, ayaw masama sa kanilang bumuto, ayaw nilang bumuto dahil may aral sila na lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo. Yun ang post ko doon. Pero ayaw nila iboto ang si mayor, si kapitan, mga konsihal. Ayaw lang iboto. Wala silang ganon. Sabi ko doon, pero kaya ngayon, panahon ng krisis, nagbigay ng tulong ang gobyerno, si kapitan, mga konsihal, si mayor at iba pa. Kasi sinali naman yung mga saksing Jehovah. Sabi ko doon, sampal yun sa mukha ng mga saksing Jehovah. Kahit ayaw nila sa gobyerno, tinulungan pa rin sila. Ginawan pa rin sila ng mabuti. Natuwa ako doon. Wala naman ako sinabing, huwag bigyan ng saksing Jehovah tulad ng isang membro daw siya ni saksing Jehovah. Sabi niya, hindi daw pa siya membro, pero tinignan ko doon sa kanyang information sa kanyang Facebook. Ang religious niya doon, member siya ng Jehovah's Witnesses. Pero sabi niya sa comment, hindi pa daw siya membro. Iwan ko lang kung anong totoo. Pero itong tao na ito, kung hindi ako nagkakamali, parang kaklase ko ito noon sa elementarya. Ito na ngayon, Giselle Galarion. Pakinggan mo ito. Para sa iyo ito at sa iba pa. At sa aking ina. Nga, pag nagsabi kami dito, may batayan. Tinuruan kami ni Berdili. Si Berdili naghayag sa amin ito. May aral kayo nga lahat ng gobyerno sa lupa, sa demonyo. Natandaan ko yung title, ang libro, pangalan, Let God Be True, page 56. Nakuha ko yung title pero wala akong record nun yung binasa ni Bradley. Wala ako noon. Kaya ni-research ko sa Google. Kahit i-research nyo sa Google, mayroon ito. Mayroon palang aral talagang saksing Jehovah. Pinagdiinan nila ang gobyerno sa lupa, lahat sa demonyo. Basahin na natin ang kapiraso yung kasi kinuha nilang batayan yung sa Mateo, yung tinukso ng Diablo si Kristo. Dinala sa mataas ng bundok at sinabi, pag lumod ka sa akin, ibigay ko sa iyo ang lahat ng kairihan. Pag sumamba ka sa akin, yun ang sabi ng Diablo. Kaya nagkonklusyon ang Jehovah's Witnesses ng ganito. Sabi ng Diablo, all these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me. Sabi ng Diablo. From this, the witnesses nag-conclude sila ang kanilang konklusyon. It is unreasonable to think anything else than that all world governments were the devil's property. Lahat daw ng gobyerno sa lupa, devil's property. Yun ang sabi nila. Meron pa talagang ganun. Ni-research ko muna ito bago ko sinabi yung sa Facebook ko nga. Ayaw daw nila sa gobyerno. Pag nagbigay ng tulong ng gobyerno, kasali sila, tinanggap naman nila. Wala naman tumanggi. Sampal yun sa kanila. Kahit ayaw na si gobyerno, ginawan sila ng mabuti ng gobyerno. Yun ang sabi ko. Pero wala akong sinabing, diyan yung ba, mga membro dyan, wag bigyan ng tulong. Wala akong ganon. Para paratangan ako nitong si Giselle Galarion na nagturo raw ako na maging madamot. Mayroon akong sinabing ganon. Kahit sa video, kahit sa status ko, walang ganon. Sabi ko nga doon sa comment ko, itong si Giselle Galarion, sabi na hindi pa raw siya membro sa saksing Jehovah kasi hindi pa daw siya nabinautismuhan. Sabi ko, hindi ka pa naging membro, sinungaling ka na. Lalo kapag na-membro ka dyan.
Sabi ko, wala naman akong sinabing huwag bigyan. Meron ba akong sinabing ganun? Sinabi bang nagturo daw kung huwag na maging madamot? Meron ba akong sinabing ganun? Wala naman. Ito ang hirap sa mga miyembro nga naturoan ng puno nga nakinig sa kabulaanan. Pag ang puno nakinig sa kabulaanan, lahat ng miyembro masasama. Yun ang sabi. Meron kayong aral. Ni-research ko nga dahil natandaan ko yung pag sinabing Radile, Litkad Bitro. Natandaan ko nga ang title, kaya ni-research ko sa Google. Meron talagang ganun. Kaya ayaw niyong bumuto. Kasi ang gobyerno sa demonyo raw. Sabi ko, panindigan niyo yung aral ninyo. Pero wala akong sinabing huwag bigyan. Meron ba akong sinabing huwag bigyan? Kung may isang salita kayo, sumusunod kayo sa aral ninyo, mga saksing niyo ba? Panindiganan yung aral niyo. Lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo. Wala namang ganon sa Biblia. Ang sa Biblia, pasakop. Bakit hindi niyo pinansin itong nasa Pedro? Unang Pedro 2:13. Bakit hindi niyo pinansin mga saksing niyo ba? Sinahit pa, nasa Biblia, pakanin ang nagugutom. Tama. Bakit napansin ninyo? At ito hindi. Yung kayo'y pasakop sa bawat palutuntunan ng tao lang alang sa Panginoon. Maging sa hari, nakatastaasan. Bakit hindi niyo ito pinansin? Di ba gobyerno ito? Pasakop? Palatuntunan nga ng tao Hindi palatuntunan ng Diyos, palatuntunan ng tao. Pero pasakop. Utos ng Diyos yun. Bakit hindi niyo pinansin? Yan ang hirap sa inyo. Kasi kunin lang ninyo sa Biblia yung nagustuhan ninyo. Pero yung nang sa Biblia, kasalungat ng aral at libro ninyong mga saksi ninyo ba, kayo pa rin masusunod, hindi na yung Biblia. Pero halimbawa, yung pakanin ang nagugutom kasi nagutom daw kayo. Okay kayo dyan. Pero itong pasakop, hindi kayo. Yung pagboto, pagbutar, utos yon. Hindi lang tinuro sa inyo, pero itinuro sa amin. Bilang isang mamamayan, obligasyon. Alam ninyo mga Kristiyano, lalo na ang ama at ina ng Panginoong Kristo, nagpasakop yun. Yung sinabi ni Augusto Cesar nga magpatala ang buong sanlibutan. Kahit kagampa na si Maria, kabuana na ni Maria nga iluwal ang Panginoong Hesus. Naglakbay sila mula sa Nazaret, sa Galilea ng Nazaret. Umahaw sila papunta ng Hudiya sa Bethlehem at doon nanganak si Maria. Biro nyo yan. Hindi sila rebelde. Pag sinabi ng hari nga ganito talaga. Sa atin, sinabi nga bumuto kayo, masaksi nga po, bawal bumuto kasi sa gobyerno sa demonyo. Yan ang hirap sa inyo. Ayaw nyo sa gobyerno kunwari, pero pag nakinabang kayo sa gobyerno, tuwang-tuwa naman. Pero wala akong sinabing huwag kayong bigyan. Wala akong sinabing ganon. Meron ba akong sinabing ganon? Hindi ka pa naging membro ng saksing Yehova, sinungaling ka na, lalo pa pag nagmembro ka dyan. Iiwan ko anong totoo. Tinangnan ko yung Facebook mo, ni-record, sinib ko na nga religion mo, Jehovah's Witnesses. So sabi mo hindi ka pa membro. Sabi tandaan yung talata ng saksing Yehova. Dahil paborito naman ninyo itong Old Testament. May papintas pa kayo, puro kayo New Testament. O ito. Tandaan yung talata, Job 34:4. Ating piliin sa ganang atin ang matuwid. Ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti. Tanawa ko, utos pa lang pumili Ano ba ang gagawin natin sa eleksyon? Pag bumoto tayo, di ba pumili? Hindi mo naman ibig sabihin nun, pinili mo yung isa, masama na yung isa, hindi naman ganun. Sa Biblia kasi, mayroong mabuti at mas mabuti. Yan kasi ang hirap sa ito. Pag ang leader at puno niyo, hindi sa Diyos. Kami hindi namin kinilim nga si Brad Ili sa Diyos. Makita naman sa kanyang pangaral kung sa Diyos talaga. Yun. Pag halimbawa, pinili mo itong isa, hindi na ibig sabihin niya, masama na yung isa.
tulad ng mga utak ng mga membro ng Saksing Jehovah, hindi ganon. Pag pinili mong itong isa, ibig sabihin, mas mabuti yun kaysa isa. Tayo-tayo namang nakakalam no. Halimbawa, kapitan. Tumakbong kapitan. Kahit mabuti itong isa, pero nakahigit itong katunggali niya, ito nang pipiliin natin. Katulad sa amin, sa pinumungahan. Mabuti naman yung isa, pero mas mabuti pa rin itong isa kaysa kanya. Pero hindi ibig sabihin masama na yung isa dahil hindi mo pinili. Walang ganon. Utos nga piliin eh. Utos nga pasakop sa gobyerno. Yun ang hirap sa inyo mga Saksing Jehovah. Kasi yung nasa Biblia, sinasala ninyo. Ano itong Biblia? Nagkukudkod kayo ng niyog? Kunin nyo ang katas. Katas lang ang inyo. Panggata lang. At yung iba itapon nyo. Walang ganon. Yung mga Saksi ni Jehovah talaga isang kawawa ko diyan, maawa. Nako. Sabi ko nga sa ina ko, mag-compare ka. Yung mama ko, nako, nakawawa yun. Kasi ang sinunod, kung alin pa yung utos, yun pang nilabag dahil ang sinusunod sa kanila. Hindi ba nyo na alam ang Saksing Jehovah? Nga may aral kayong ganito? Let God be true sa libro ninyo nga lahat ng gobyerno sa yuta, sa lupa, sa demonyo. Hindi nyo ba alam ito? Paano niyo ito papangatwiranan? I-Watchtower ang gumawa nito. Ang isang ng katunayan nga hindi lahat ang nasa lupa sa demonyo. Kasi nakinabang kayo. Wala namang ganon nga binigyan kayo. Ayaw namin tanggapin yan kasi sa demonyo yan. Meron bang sa demonyo yung tatanggapin mo? Wala namang ganon. Naku talaga ito mga Saksing Jehovah. Ipagdikdikan pa yung kanilang katwiran. Ayaw daw bumoto, pero bigyan ng tulong o pakinabang ng politiko, tatanggapin. Ito parang lumalubos-lubos, naritindigan ninyo. Pero wala akong sinabi nga, nagturo daw ako nga maging madamot. Meron bang ganon? Hindi kami tinuruan. Ibigin nga pati kaaway. Yan ang sabi ko, sampal sa inyo. Kahit ayaw niyo sa gobyerno, ginawang kayo ng mabuti. Pasalamat kayo. Huwag din kayong bintang ng bintang. Kami dito sa Iglesia ng Diyos, tinuruan kami nga sa aral ng Diyos. Siguro sapat na. Pero mayroon kaming hindi pa alam na naituro. Ongoing pa yun. Pero itong alam namin, sapat. Nga dahilan. Yung Saksing Jehovah, hindi yan. Walang maituro ng mabuti yan sa kapwa. Maging rebelde sa gobyerno. Mayroon bang kampanya ang Kristo bumayad ng buhis? Utos yun. Utos yun sa gobyerno. Kahit ang Kristo nagbayad ng buhis. Sabi nila, ni-research ko nga eh. Let God be true, page 56. Kahit i-research nyo sa Google, mayroong ganon. Kaya nga ayaw niyong bumuto eh. Dahil ayaw niyo sa gobyerno. Katapos, pagbintangan pa akong nagturo daw ako na maging madamot. Papuputol kong liig ko kung mayroon akong sinabing huwag bigyan ng Saksing Jehovah kasi hindi bumuto. Kung mayroon akong sinabing gano'n. Wala akong sinabing gano'n. Yan ang hirap sa atin. Pag ang binataya natin, ang yung sarili nating damdamin, hindi yung nasa Biblia. Kasi kami si Brad Ili, sabi ni Brad Ili, magbatay tayo sa Biblia. Huwag kayong maniwala agad sa akin. Sabi ni Brad Ili, maniwala kayo sa sinabi ng, meron naman sa Biblia. Yung sinabi niya nasa Biblia. Pag sinabing ganun, meron talaga. Siguro kami lang ang iglesyang nagsasabi talaga ng nagkabatay talaga 100% sa Biblia. Wala naman nagturo sa ating panahon ngayon. Wala naman nagturo ng katulad ng ipinangaral ng kapatid ni Eli. Tingnan niyo ang resulta sa aming mga membro. Kahit paano may alam kami, hindi kami ngayon patulog sa pansitan. Kahit mali na sinasabi, amen, amen. Walang ganun.
Kasi ginawa ko ito ang topic ko sa Saksing Yehova. Kasi gusto kong maisalba yung ina ko dyan. Sing ina ko dyan, isa sa nadaya. Daladala ay Biblia. Nilabag naman ang Biblia. Tandaan nyo. Unang Pedro 2:13. 2:13. Kayo'y pasakop sa bawat. Ano ba yung bawat? Mayroon mong puwira dyan? Palatuntunan ng tao lang alang sa Panginoon. Pag sinabi ng gobyerno, buhis ta. Bayad tayo ng buhis. Pag sinabi ng gobyerno, yung anak natin, patala natin. Pag sinabi ng gobyerno, nga bumuto tayo. Wala na. Liba na lang ang gobyerno sabi, lumuhod kayo sa santong Diyos-Diyosan, sa rebulto. Wala namang gano'n. Pag gano'n ang sinabi ng gobyerno, iba na yon. Kung ito patungkol na sa Diyos. Pero wala namang kinalaman ito sa reliyon ng sinabi ng gobyerno. May separation between church and state nga eh. Wala na. Ang Kristo nga nagsabi nga pasakop. Ito talaga mga saksi ni Jehova. Tutulan niyo itong sinabi ko. Sinabi rin ito ni Bradil. Sa alang-alang sa mga kapatid ko at sa ina ko, handa akong kagalitan ng kahit buong saksi ni Jehova. Para naman magkabuluhan itong buhay natin. Pero huwag niyo akong paratangan, hindi kami tinuruan garon. Wala kayong ebidensya nagsabi akong at nagturo akong maging madamot. Walang ganon. Matakot tayo sa Diyos. Huwag nating ipagpilitan yung reliyon na to kahit mali. Meron bang tinuro sa Biblia? Lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo. Meron bang sinabi? Sinabi ng pasakop. Iutos pa ba ng Diyos yung pasakop sa bawat palututunan ng tao walang alang sa Panginoon? Kung lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo, ito ang masama. Pag susundan mo itong style ng saksi ni Jehova, lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo, sila mismo rin sa demonyo. Bakit? May gobyerno rin sila sa lupa. Yung Watchtower, di ba gobyerno ninyo yon mga saksi ni Jehova? Nasa ere? Wala, nasa lupa. Nasa Amerika. Hindi naman yung sinabit at palutang-lutang yan sa ere yung Watchtower eh. Yan. Nasa lupa rin yun. Pero pag nisunundan mo yung style mo nga ninyo ng lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo, pati kayo sa demonyo. Kayo na rin nagsabi ng gano'n. Parang gano'n na. Yan, padalos-dalos kasi kayo. Kayo mismo natamaan. Ganon. Sana magliwanag ito sa mga saksi ni Jehova. Lalo na sa classmate ko, mga kapatid ko, lalo sa ina ko. Nako, kawawa kayo dyan. Maniwala tayo sa Biblia. Huwag tayong maniniwala agad sa tao. Kasi nasa Juan, sinabi doon, sino man ang may ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makilala niya ang turo. Bakit makilala? Mabasa eh. Yan ang masama sa inyong mga saksing Jehova. Kasi sinusunod niyo libro ng gawa ng Watchtower. Ito ngayon, tama. Pag lumusot naman itong bagong isyo, yung sinabi niyo ngayon tama, mali na naman. Ito na naman tama. Maraming kaming karanasan niya. Di ba sinabi niyo sa libro ganon? Ganito ang sinusunod. Wala na yan. Ito na ang bago. At itong tinatawag ninyong bago at tama na ngayon, kinabukasan kung may bago na namang isyo, mali na naman yon. Ito na naman na tama. Yun ang hirap sa inyo. Which is, kung nakabase kayo sa Biblia, hindi kayo maligaw. Pag sinabi ng reliyon, ganito. Mayroon bang gano'n sa Biblia? Kung wala, sinungaling yon. Kasi tinuro sa amin, nga nasa Biblia, sabi nga ni Brad Ili, tandaan yung talata, unang Korinto 4:6. Mga toto kayo. Sa amin, sabi ng mga apostol, huwag magsigit sa mga bagay na nasusulat. Parang iba, huwag magpalalo laban sa iba. Kapalalawaan kasi yun, kahambugan kasi yun. Magturo ka ng aral mong walang sa Biblia. Kahambugan yun, palalo yun. Ito ang patunay ng leader namin. May karunungan ng Diyos. Bakit? Inatuto nga ang mga membro eh. Sino ba ako? Pintas pa ng aking kapatid dyan. O sa Bisaya pa. Unsa masagkasag. Yung nakaraan ng
palagi niyang kinakalkal. At hindi ko naman yung tinatakpan. Aminado naman akong masama ako noon. May dugo talaga tayong masama. Most wanted nga ang ama natin. Mamamatay tao nga eh. Kaya nga ako naghanap ng mabuti kasi alam kong masama ako. Kayo, tuwid na tuwid kayo sa kanyang sarili. Wala na kayong dapat baguhin pa. Ano pa ang babaguhin dyan? Matuwid na kayo. Aminado ako masama ako. Kaya nga ako humanap ng reliyong sa Diyos. Hindi ko naman tinatakpan yung akin eh. Sabihan niyo ako. Kahit yung pinaka alam niyo nga kahihiyan ko. Sabihan niyo ko. Pag totoo, aminin ko. May isa nga akong pinsan eh. Pinsan, karelasyon mo ba si gano'n? Sikreto yun ha. Iilan-ilan ng tao ang alam yun. Direkta ko agad sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Oo. Pero sa onar to. Noon lang yon. Ganon. Hindi mo sabihin, anak ko, ang banal ko. Walang ganon. Kaya nga tayo sumunod sa utos. Para tayo kahit papano maging banal. Kasi sa ating sarili, may masama sa atin. Kaya nga ang utos ang utos banal, matuwid. Nasa Roma yon. Pag sinunod mo yon, kahit paano maging banal ka. Kaya yung kapatid ko dyan, sinatuan. Naku, bawas-bawasan mo yung babae ka pa naman. Wala naman kung sinabing matuwid ako noon. Ngayon tayo Ngayon tayo mag-usap. Wala kang ipupuntos. Awa ng Diyos. Sabi ko nga sa'yo, ngayon mo ako puntosan. Wala. Ganun biruin mo yun. Makabasa ka lang ng dating daan sa Diyos. Tumindig ng balahibo mo. Anong meron? Anong ginawa sa iyo ng masama ng dating daan? At yung dating daan, programa namin yan. Walang magsabing dating daan, yan ang relihiyon namin. Hindi. Programa natin. Sa programahan dyan, ang dating daan, dyan din tinuturo ang Church of God. Kunting tips lang. Kayong puro punto. Yung aral lang pag-usapan natin, huwag yung mga personal natin. Kasi kung mabaho ang tae ko, mabaho rin ang tae nyo, ganoon rin yun. Lahat tayo may kapintasan. Pero sa aral, walang kapintasan yun. Pag sinabing, ibigin mo yung asawa, ibigin mo talagang asawa mo, kahit ano pa yan. Ganoon lang. Kahit gustuhin mo mga niya, huwag na. Kasi bawal nga eh. Ako tanongin niyo, ikaw ba, Brad, Ronnie? Hindi ka na ba nagkagusto sa ibang babae? Isyo kasi yan eh. Nako. Hindi mo ako mahuli dyan. Pag laman lang talaga pagsabihan, na gusto ng laman. Ngayon iba, bukas iba. Soon ang soon. Pero, bakit hindi ko ginawa? Bawal kasi yun eh. Pagtsagaan mo nang binigay sa Diyos, isa lang ang pahintulot eh. Maliban sa magpag-ipokrito dyan, nako, wala sa akin yan. May asawa na ako. Lang ganun. May pagnanasa ka talagang masama. Yun ang pampigil aral. Kahit babaho ng hiningang asawa mo, sabi, ibigin mo pa rin. Yun. Di ba? Sa nakakilala sa akin, kilalang kilala. Kaya nga, wala. Yung tikop bibig na sila dyan. Istorya personal nako. Maniwala kayo. Mga saksing Yehova. Magsuri kayo, mag-compare kayo. Huwag kayong maniwala sa mga ministro dyan matapos kayong turuan. Huwag na kayong makinig sa iba kasi ang turo natin dito sa Bisaya pa, dili na kuno basta-basta. Nako. Nakakatakot yun. Mayroon bang ang turo mo napakagaling na tapos takot ka makipag-usap? Yung mga saksing Yehova, lumalakad sa daan, sabihan mo lang, mamimro ka ni Soriano. O marinig lang nga sa dating daan ka, o tsutsugab na ako, lalayas ka agad yan.
May karanasan ako dyan. Hindi ito pang-atake. Pagsasabi ito na totoo, nasa Biblia naman eh. Yung aral saksing Yehova, lahat ng gobyerno sa lupa sa demonyo, mali yan. Ang nasa Biblia, pasakop. Ipanalangin pa nga yung nasa posisyon. Panalangin. Magitan sa lahat ng tao, ipanalangin ang mga namuno sa gobyerno, pasakop sa bawat palutuntunan na tao. Piliin natin sa ganang atin ang matuwid. Ano? Ang nasa utak kasi nila, pag pinili mo yung isa, masama na yung isa, walang ganon sa Biblia. Ganon lang yun. May nasabi man ako mali, ingon nga, patawad na lang. Pero may basihan naman tayo. Hindi naman yung panangaral natin dito, ating sarili. Walang ganon. Tinuruan lang kami. Wala kaming mga kabuluhan. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa Diyos.